Baka kailangan, ano bang kailangan gawin? Teka muna, Doc Camille, ano bang kailangan gawin dito para yung anak niya? O sige, dito na tayo sa dito na tayo sa ating mga tagapayo. Okay, unang-una no, pag nagkaroon ng ganitong klaseng sabihin na natin sitwasyon, lalo na dun sa anak mo, sana na-debrief ka agad kasi sinasabi natin na yan talaga makakaranas ng possibility ng trauma, Ate Coring. So, since nagkaroon ng emotional distress, siguro dapat may counseling din na involved dahil kasi sabi mo hindi lumalabas. Dahil yung mga ganitong pagkakataon, pwedeng maging withdrawn or yung palaging nagiging lumalayo siya sa tao or kaya naman palagi yung takot na yon mag-evolve na sabihin na natin maging phobia. So sana as early as now dahil kasi 9 years old, Opo, ma'am. punta kayo sa amin. Walang problema. May mga interns pa ako na pwedeng tumulong na talagang regular yung sessions hanggang sa ganon maging maayos siya. Dahil kasi ako naaawa ako sa mga batang involved sa ganyan na hindi naman totoo. Tapos naapektuhan. Ito yung mga possibility na childhood post-traumatic stress disorder na nakakalungkot kasi baka makalakihan niya and then eventually magiging mental health issue to. Ayun. Madel, yung anak mo, kung napupunta siya sa masamang impluensya ng ibang mga bata na hindi rin alam ang ginagawa nila, kailangan patibayin mo ang sikolohiya ng anak mo. Papuntahin mo kay Doc Camille para hindi siya mapariwara. Habang bata pa. Kasi pag yan napunta sa droga, naku, baka wala ng pagbabalik yan sa normal. Hindi ba? Attorney Kapunan, di ba may karapatan din ang mga menor de edad? Ganyan. Yung ganyan ba, halimbawa, nahuli sa supermarket, shoplifting, tama ba na ihaharap sa barangayan yun? Na parang, para silang kriminal, hindi ba? So tama ba yung ganong gagawin? Hindi. Meron tayong tinatawag na batas, no? Yung Republic Act 7610 for the Special Protection of Children. Kasi ang pananaw ng batas, hindi naman mga kriminal yan. Yung shoplifting, parang challenge lang yan eh. Para mga magbabarkada, 9 years old, gusto nilang pakita astig sila, kaya nilang authority, no? Kung minsan, hindi nila nagagawa sa eskwelahan, pinapalabas nila, displaced aggression, pinapalabas nila sa shoplifting. Ngayon, ang mali dito, yung penalty. Yun na nga yung penalty, tatanungin ko Yung penalty, Oo. kasi yung times 10, kunyari, ano ba yun, juice lang yan, ano? Juice lang po. Ito times 10. Siguro konting paalala lang, o isoli mo yan, o susumbong kita sa nanay mo, mga ganyan. Paalala lang, hindi yung dadalhin sa barangay. Because sabi nga ni Dr. Camille, traumatic yan. That's number 1. Number 2, hindi pwede yung ginagawa nyo na magulang ako, inataking magulang. Parang defense natin lagi, magulang ka na pwedeng lahat kasi sinaktan o involve yung anak mo. Hindi pwede. Kasi ikaw, ang tawag doon, bullying. Hindi ba? Binubuli mo. Hindi pwedeng ikaw ang magpaparusa o ikaw will take, sabi natin, do not take the law into your own hands. Kasi school age sila, no? Kung minsan kasi yung mga parents, syempre bias, no? Para sa anak nila. Siguro paalam natin sa guidance counselor sa mga eskwelahan nila para mabantayan. Ayun, oo. Yun ang tama. Yun ang tamang hakbang, tingin ko, hindi yung maghahablutan kayong mga magulang. Kasi mali din yung gawaing yun. So kung nakikita rin kayo ng mga magulang niyo, baka kayo rin ang pinagsabihan. Okay, Dr. Love, ano ba ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pagtatama sa gawaing mali ng bata? Maraming citations sa Bible, Ate Kuring, na nagbibigay ng karapatan sa mga magulang na disiplinahin ang mga bata. At when we say disiplina, hindi yung physical, hindi yung bubugbugin natin yung mga bata para sumunod sa gusto natin. Disiplina na nauunawaan ng bata kung ano ang tama at mali at tungkulin yun ng mga magulang. Sa nakita natin ngayong hapon, malinaw na malinaw, Madel at saka si Juday, na ang mga bata natin ay nakukulangan sa guidance o supervision. Kulang sa pagtatanim ng values formation. Huwag nating iasa sa eskwelahan, sa mga teachers.
tayo ang unang mga magulang at sa bahay natin natututo ang mga bata ng tama at mali. Pakita natin sa mga bata kung ano ang expectation natin sa kanila sa kanilang paglaki. Ipakita natin kung paano magiging responsableng tao, no? Moral values ay nanggagaling at sinisimulan sa bahay. Itinuturo ng mga magulang, sinusuportahan lamang ng mga teachers sa eskwelahan. Ito ay malinaw na malinaw, kulang kayo ng supervision sa inyong mga anak. Ate Kuring? Ayun. At doon sa kakulangan nilang yon, parang lumalabas yung frustration at galit nila sa isa't isa. Pero sa totoo lang, di ba, kayo ang nagkukulang. Okay.